Alright, magandang araw. Welcome sa Bets Channel. Ito ay pagkatapos ng dagdag bawas sa pondo, ay binawasan ng PhilHealth, DepEd, DSWD, maging itong Calamity Fund, at iba pa, ay naramdaman nila ang galit ng taong bayan sa kanilang ginagawa. Ay ngayon, nagkabuhol-buhol na sila. Hindi nila malaman kung ano ang isasagot nila sa galit ng taong bayan. Buhol-buhol na sila. Magkakaiba ang kanilang mga sinasabi. Itong ating mga hinalal na congressman, iba-iba ang sinasabi ngayon. Ako, feeling ko, naghanap na sila ng lusot Naghanap na sila ng lusot. Kung paano nila malusutan itong galit ng taong bayan. Siguro na pag-isip-isip nila na ito po ay makaka-epekto sa kanilang ambisyon sa kanilang re-election next year. Kaya ngayon, nagkabuhol-buhol na sila, hindi na malaman kung ano ang isasagot nila. Ito po, pakinggan po niyo itong paliwanag nitong mga magigiting na mga honorable congressman. Sinasabi nga na hindi napondohan. Pero pinondohan kasi natin yan noong panahon na ang Secretary ng Department of Education, si Vice President Sara Duterte, nakita naman natin yung nangyari, no? Ang dami-daming mga laptops na nasa mga warehouses pa na actually na hindi pa nade-deliver, no? So kailangan explain muna nila, no, yung mga programa kung paano ginagamit yung ibinibigay sa kanila na pera ng ating pamahalaan. Kasi hindi naman po pwede na bigay na lang tayo ng bigay na hindi naman nila na-account kung paano nila ginamit yung pondo. So yan di ba 5 buwan nang wala sa DepEd si BP Sara. Pero hanggang ngayon, ginagamit pa rin nilang dahilan dahil di umano, dahil sa problema noon, ginagamit nilang dahilan ngayon. Okay? Di ba bago na ang Education Secretary? Bakit nyo sasabihin kailangan mo na magpakita ang bagong DepEd Secretary para lumalabas na wala kayong tiwala sa kanyang kakayanan? Ganun po lumalabas yan kung unawain ang konteksto na sinasabi nitong si Congressman, sir, parang wala kang tiwala sa kakayanan nitong bagong upo na DepEd Secretary, Angara. Kasi may condition ka kailangan mo na magpakita ng trabaho, ng resulta ng trabaho bago bigyan ng pondo. Parang gano'n ang lumalabas sa inyong sinasabi. Hanggang ngayon ba naman wala kayong ibang bukang bibig kundi BP Sara, BP Sara? Wala na siya dyan alam po ninyo itong ginagawa nito mga congressman, masasabi natin na diversionary tactics ito. Diversionary tactic. Naghanap sila ng lusot, ng mailulusot sa galit ng taong bayan dahil sa kanilang ginawa. Ayun po yan. At ginagamit nila itong si BP Sara
Ginagamit nila sangkalan sa kanilang pagkakamali. Di ba? Ito pang isa ha. Sabi dito ng isa. So again, napaka-importante no ng edukasyon dito sa ating pamahalaan, dito sa ating gobyerno. Binibigyan ito ng importansya. At hindi totoo na hindi ito mahalaga dahil talagang education pa rin yung may pinakamalaking budget na pinaglalaanan ng ating gobyerno. Babaw mo? Wala naman may sabi. Wala naman may sabi na hindi mahalaga ang edukasyon sa bansa. Mahalaga po yan. Kaya nga, dapat nga dagdagan ng pondo yan eh. Pagandahin. Kaya nga ito sa Angara, nagreklamo dahil tinanggal ninyo ang budget para sana sa computerization ng DepEd, ang ahensya. Itinanggal ninyo. Wala may sabi yan. Ikaw lang, Mr. Congressman, na may sabi yan. Ang bihira. Sa'yo ko lang narinig yan lahat. Karamihan ng tao ang sinasabi, kailangan paggandahan ng edukasyon. Wala may sabi yan, ikaw lang. O baka kayo. Baka pati kasamahan nyo dyan sa Kongreso dahil binawasan nyo eh. Ang gulo nyo. Naghanap ka pa ng maibabato. May dadahilan. Ang bira ka. Napakababaw mo, sir. Paano ka naging congressman? Ganun ka mag-analyze sa mga nangyayari. Ang bira ka. Of course, the House is very Dagdagan daw niya. Sige. confident with the Secretary ng DepEd, si former Senator Sani Angara. And alam po natin na yung naalat na budget will also be responsive enough na kaya niyang i-address yung needs ng education sector natin. Again, nung pagka-assume pa lang nga po niya sa budget briefings, yung continuation ng budget briefings nun, he was able to address most of our questions. So again, we are confident that the budget given to the Department of Education is very responsive, and it will be responsive sa needs po ng ating mga students, sa ating mga teachers, at sa mga pangangailangan po. Thank you. Kita nyo ang kanilang pagkakaiba ng sinasabi? Kita nyo ang kanilang buhol-buhol ng kanilang mga sinasabi. Sabi ng isa, itong si Kogon. Kogon. Kailangan mo na magpakita ng resulta ng trabaho itong DepEd Secretary. Ito naman yung isa, sabi, buong House daw, naniniwala na kaya ni DepEd Secretary Angara gampanan ang kanyang trabaho. Kaya ang gampanan, ayusin ni Angara ang budget ng DepEd. Buong House sabi niya buong House. Pero yung isa, kailangan mo na magpakita. Di ang gulo. Kasi, okay na sana eh. Kung magkaiba sila ng opinion, dahil siyempre, magkaibang tao sila, kaya sabi nitong si pakalam ito, Ortega, buong House daw eh. Kaya siyempre tayo, na nakikinig, nalilito sa kanilang sinasabi. Buhol-buhol. Nalilito sila, hindi nila alam kung anong ipapaliwanag nila sa tao. Dahil sa kanilang kapalpakan, dahil sa kanilang ginawang kapalpakan, sa mga ahensya tulad ng DepEd,
Ah, ang bira. Ang gulo, ano? Ang gulo nyo, mga sir. Aha, ang bira kayo, oh. In addition lang sa sinabi ni Paolo, no? Ni Kong Paolo, dapat makakita din tayo ng improved utilization rate, no, ng Department of Education. Bago din natin sila bigyan ng pondo. Ayan, oh. Kita nyo? Napakalabo nila, ang gulo-gulo nila magsalita. Yung isa may kondisyon, magpakita ka muna ng resulta ng trabaho. Bago ka bigyan ng pondo. Yung isa naman naniniwala daw buong house. Eh di ba magkasama sila sa kongreso? Ang bira ito. Ang bira kayo. Hindi nyo malaman ang tanong ko ito, dapat ba magpakita muna ng improvement ang DepEd Secretary bago bigyan ng pondo? Ulitin ko, dapat ba magpakita muna ng improvement rate ang bagong secretary bago bigyan ng pondo ang DepEd? O baka naman dahilan nyo lang yan dahil kailangan nyo ang pondo para sa akap. Di kaya may lulusot nyo lang, makahanap na kayo ng lusot, makahanap na kayo ng botas, dahilan para ang tao hindi magalit sa inyo. Di kaya ginagamit nyo lang dahilan itong DepEd, yung mga pagkukulang ng DepEd para ma-justify ang inyong ginawa na pagbawas ng pondo. Hindi kaya ang plano, ito tanong ko lang, hindi kaya ang plano, kaya binawasan ngayon ang mga pondo ng iba't ibang departamento ng gobyerno dahil kailangan sa akap, dahil mag-eleksyon. At pagtapos ng eleksyon next year, tataasan ulit ang pondo ng DepEd. Di kaya ganun ang mangyayari sa susunod. Ito tanong ko lang naman. Tanong ko lang naman. Hindi po tayo nagbibintang dito, tayo po nag-iisip sapagkat tinitingnan natin ang mga nangyayari, ang galaw, ang resulta ng inyong ginagawa. Kasi biruin nyo, binawasan ninyo yung mga departamento ng gobyerno na kailangan ng tao, kailangan ng serbisyo para sa tao, pero dinagdagan nyo naman ang akap. At kung dati ang Senado wala, ay ngayon meron na sila, may kabahagi na sila. Di ba? Kaya tayo po ay nagtatanong, hindi kaya ganun ang mangyayari next year, tapos ng eleksyon, dadagdagan na ulit ang pondo ng mga ahensya na to. Siyempre, una-una dineclare ng COMELEC na pwede nang mamigay ng ayuda sa oras ng eleksyon. Kailangan ng pondo dun, siyempre. Kailangan ng pondo dun. Sabi nga ni VP Sara, legal lang ngayon ang vote buying. Ako, kinukode ko lang, kinukode ko lang itong sinasabi ni VP Sara. Legal na ngayon ang vote buying. Swerte naman nila, nasa gobyerno. Pabor na pabor sa kanila ang kanilang ginawa. Diba? Legal na. Ibig sabihin, pwede nilang gamitin ang AKAP, ang AX, sa oras ng eleksyon, legal Diba? Kaya siyempre, ito ngayon mga botante, wow! Ang bait ni Congressman.
Hmm? Parang ganun yung lumalabas dito eh. Kaya, alam po ninyo ha, mga kababayan, sana, wag po tayong mapadala sa ganito klaseng gawain ng politiko na ginagamit ang pundo ng bayan para sa kanilang political advantage. Okay? Halatang halata eh. Naghahanap na ng lusot sa kanilang kapalpakan. Di ba?